Pumasok na sa bagong yugto ang digmaan sa Iran kasama ang matagal ng kaalyado at tila naririnig si William Spaniel. Noong weekend, napakawala ang Iran ng dalawang intermediate-range ballistic missiles patungong Diego Garcia. Hindi na nakapagtataka na umatake ang Iran sa base sa gitna ng digmaan. Nakakagulat kung gaano kalayo naabot ng mga missile. Maaring napansin mong hindi kahawig ng Gulf region ang mga larawang ito, kaya nahinuha mo ang distansya. Nakakagulat na ang Diego Garcia ay base ng Britanya at ang United Kingdom ay nag-aatubiling gumanap ng malaking papel sa digmaan hanggang ngayon. Matapos ang pag-atake, pinayagan ng United Kingdom ang Estados Unidos gamitin ang mga base nito para tumulong sa pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Isa itong pangyayaring lumalampas sa hangganan ng rehiyon ng Gulf o ng Indian Ocean at maaaring umabot ang epekto nito sa mga lugar tulad ng Brussels. Sa video na ito, tatalakay natin kung ano ang nangyari sa pag-atake ng Iran sa Diego Garcia. Gaano kabago ang ballistic missile ng Iran? Ano ang tugon ng United Kingdom? At paano ito nauugnay hindi lang sa digmaan, kundi pati sa seguridad ng Europa? Simulan natin sa pangunahing impormasyon at kung ano ang nangyari. Ang lugar na tinutukoy ay Diego Garcia. Ipinangalan ito sa isang Kastilang malalakbay, hindi sa kamag-anak ko. Base militar ito ng Britanya na bahagyang inuupahan ng Estados Unidos. Ang kaibahan nito ay kung paano ito napakaliblib sa gitna ng Indian Ocean. Kapaki-pakinabang ito dahil hinahayaan nitong makalipad ang long-range bombers sa malalayong target habang ligtas sa abot ng kalaban. Halimbawa, ginamit ito ng Estados Unidos noong digmaang Golpo noong 1991 at digmaan sa Iraq noong 2003, pati na rin nung pagsalakay sa Afghanistan noong 2001. Napakaganda rin ng islang ito tulad ng makikita sa sunod-sunod na mga larawan mula rito. Dapat kong linawin, wala ito sa abot ng mga kalaban ng US hanggang sa katapusan ng linggo. Nagpalipad ang Iran ng dalawang intermediate-range ballistic missiles mula sa katimugang bahagi ng bansa papuntang Diego Garcia. Isa ay pumalya habang lumilipad. Posibleng pinabagsak ng US gamit ang interceptor na SM-3. Maaring sumablay lang ng tuluyan ang missile ng Iran na nagpapakita ng mahalagang punto na tatalakayin pa sa video. Kaya naman, ang tanging mahalagang bagay dito ay ang mismong paggamit ng mga missile at ang bansang tinarget. Itinanggi ng Iran na hindi sila nagpaputok ng missile sa direksyong yon. Pero hindi ko pa rin irerekomenda na magtiwala agad sa opisyal na pahayag ng Iran na yon. Ito ang unang beses na ginamit ang intermediate-range ballistic missile sa ganitong layo sa anumang digmaan. Nagkasundo ang Estados Unidos at Unyong Soviet na alisin ang ganitong mga missile na nakabase sa lupa noong 1980. Nagbigay sila ng maikling babala sa kalaban bago tumama. Parehong nag-alala ang magkabilang panig na kung umiiral pa ang ganung klase ng missile, maaaring mag-alala ang kabila ng paparating ay maaaring may dalang nuclear na warhead. Maaaring isipin ng target na sa sitwasyong kailangan na nilang gamitin agad ang kanilang mga nuclear missile o mawala ang mga ito na posibleng magdulot ng totoong paglulunsad ng nuclear. Sa loob ng 20 minuto, mararanasan mo ang nuclear apocalypse. Nilutas ng mga superpower ang problema sa pagtanggal ng intermediate-range ballistic missile. Hanggang kamakailan, nilimitahan ng Estados Unidos ang arsenal nila sa kategoryang iyon sa mga pandagat na sistema lang. Kapag gustong magutos ang Washington ng pag-atake, lalapit ang barko sa target bago magpaputok ng Tomahawk. Dahil dito, naging kakaiba ang hakbang ng Iran sa kasaysayan, dulot ng pag-angat ng China at pandarayan ng Rusya sa kasunduan na naging dahilan para ibasura ang tratado. Kaya't maaring mas madalas na natin silang makita sa lalong madaling panahon. Balik sa paksa, naging interesante ang reaksyong politikal sa hakbang ng Iran. Gusto kong talakayin ang panig ng Iran at kung nagsinungaling sila tungkol sa kanilang missile program. Dati, sinabi ng Iran na lilimitahan ang abot ng kanilang mga misil sa 2,000 kilometro kalahati ng abot na nakita sa Diego Garcia. Ginawa ito para takutin ang Israel at pakalmahin ang Europa na hindi kailangan tutukan ang plano ng Iran para mihin ang imbak nilang armas. Hindi kabilang sa anumang tratado ang restriksyon na ito. Sa halip, mukhang praktikal na pulisiya ito mula sa Tehran. Pagkatapos ay nagbago ang lahat nang umatake ang Israel noong Hunyo 2025 at matinding sinalakay ng Estados Unidos ang mga nuclear site ng Iran.
Pagkatapos, inalis ni Ayatollah ang sariling limitasyon. Ngayon, kailangan kong magdagdag ng ilang mahahalagang pasubali sa argumentong yon. Hindi naman bigla lumitaw ang bagong abot ng mga misil ng Iran at sobra naman isipin na 2 digmaan lang ang dahilan kaya nila ito pinalawak. Sa mas mababang antas, nakabase ang abot ng misil sa bigat ng dala nito. Kung mayroon kang misil na abot 2,000 kilometro na may 1,000 kilong warhead, sa totoo lang, kaya nitong umabot ng 2,800 kilometro at ang 1,000 kilo ang nagpapabagal ng 800 kilometro. Nasa iyo kung paano mo babalansehin ang pinsala at distansya. Sa mas malawak na saklaw, nagtatag ang Iran ng isang ahensya sa kalawakan noong 2004. 5 taon matapos iyon, nagkaroon ng unang satellite ang Iran sa orbit. Ganito kasi yan, lahat ng space program ay ICBM program lang na may dagdag na hakbang. Iyan ang dahilan kung bakit nagamit ng NASA ang mahigit 4% ng federal budget noong kasagsagan ng Cold War. Oo, mahilig ako sa agham. Excited akong makita na makabalik ang tao sa buwan at sana mabuhay ako ng matagal para makita ring makalakad ang tao sa Mars. Ngunit ang malaking budget ng NASA ay naging positibong bunga ng kompetisyong militar. Kung palitan mo ang karga ng rocket papuntang kalawakan ng warhead na kayang makaligtas sa muling pagpasok sa atmosfera, congratulations! Mayroon ka ng sandatang napakahaba ng abot. Ayokong ipahiwatig na ang Iran ay literal na ilang ikot na lang ng turnilyo ang layo mula sa pagkakaroon ng bombang kayang umabot ng 4,000 kilometro. Ang paniniwalang ang pampulitikang limitasyon ng Iran, ang tunay na humubog sa mga hangganan nito sa digmaan, ay katang-isip lang. May kakayahan ang Iran na umatake sa ganoong distansya kung nais nito. Baka kailangan lang muna ng tawag sa mga inhinyero. Bahala ka kung gusto mong sabihing nagsinungaling ang Iran tungkol sa sitwasyon. Hindi nakakagulat ang naging resulta para sa mga taong nasa teknikal na larangan. At bilang isang mas malawak na punto ng pulisya, kadalasan ay hindi magandang ideya na ibase ang mahahalagang desisyon sa pulisya sa kung ang isang tao ay tapat sa isang sitwasyon kung saan ang sistema ng mga insentibo ay pumapabor sa pagpapalabo ng katotohanan. Pagkatapos ng paglulunsad sa Diego Garcia, inanunsyo ng United Kingdom na maaring gamitin ng Estados Unidos ang mga base militar ng Britanya para sa operasyong muling buksan ang kipot ng Hormuz. Noon, ang base militar ng Britanya ay para sa depensa lang, gaya ng paggamit ng Patriots laban sa mga kalabang misil. Ngayon, mahirap husgahan kung ito nga ba ay direktang tugon sa pag-atake sa Diego Garcia. Matagal nang pinagtatalunan ng opisina ng punong ministro ng UK ang isyong ito noon pa. Posibleng naglalayon ang Iran na magpaputok bilang babala para pigilan si Starmer na baguhin ang kanyang paninindigan. Ngayon, nagawa na niya, kaya narito na tayo. O baka planado talaga ng Iran na tamaan ng US asset sa base na tila hindi praktikal dahil sa kakulangan sa katumpakan ng mga misil. Sa tingin ko, hindi rin magugustuhan ng Westminster ang pagkakaibang yon. Hindi ko sinabing masaya ang United Kingdom tungkol dito. Noong nakaraang linggo, nabanggit kong epektibong ipinasa ng Estados Unidos ang karamihan ng gastusing pang-ekonomiya ng digmaan sa ibang bansa. Oo, tumaas ang presyo ng gas sa Estados Unidos pero mga 11% lang ng langis sa mundo ang kinokonsumo ng Estados Unidos kaya ang natitirang 81% ay pasa ng lahat ng iba pa. Nabanggit ko rin na tiyak na madadamay ang mga kaalyado ng Estados Unidos at iba pang kasosyo sa labanan. Tulad ng inaasahan, marami ang nagsabi na hindi gagawin ng Europa ang ganung bagay dahil ang Estados Unidos ang lumikha ng gulo, kaya ang Estados Unidos din ang dapat maglinis ng gulo. Pero hindi ganon ang takbo ng mundo. Hindi mo na maibabalik ang genie. Nakakabahala sa lahat ang mataas na presyo ng gasolina at ang mahaladang estratehikong tanong ay hindi kung mas gugustuhin sana ng isang bansa na hinayaan na lang ng Estados Unidos ang Iran noong nakaraang buwan. Sa halip, ang mahalagang estratehikong tanong ay kung mas makakabuti ba sa isang bansa na subukang tumulong na muling buksan ang kipot o hayaan na lang itong manatiling sarado ng walang hanggan. Ganyan na uwi ang pahayag noong Marso 19 ng malaking grupo ng bansa mula Europa at iba pa tungkol sa malabong kahandaang tumulong sa mga hakbang para matiyak ang ligtas na pagdaan sa kipot. May ilang komplikasyon dito. Ano pang pakikipagsapalaran ang maaring ipahamak ni Trump sa iba kung ang pagbubukas ng kipot ay mag-udyok sa kanya na lumaban pa at lalong mapanganib ang mga buhay? Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang presyo ng enerhiya, tiyak na may gagawa ng hakbang. Nauna ang United Kingdom at di nakapagtataka kung may susunod pa kahit mag-iingat sila para di malagay sa panganib ang mga sundalo.
Gusto kong tapusin na yon sa pamamagitan ng pagtingin sa mas malawak na konteksto ng Europa. Isang karaniwang interpretasyon ng mga pangyayari ay ginagamit ng Iran ang Diego Garcia bilang proxy para sa kontinente ng Europa. Ang 4,000 kilometro mula Iran ay dadalhin ka sa mga lugar tulad ng Brussels at Paris. Kung magpapaputo ka sa tamang parte ng Iran, kaya mong abutin ang London. Kung ikukumpara, ang 2,000 kilometro ay aabot ka lang sa tinatawag na triple point ng Romania, Hungary at Ukraine. Sa madaling sabi, ang naabot ng Iran ay hindi na lang hanggang sa dulong silangang gilid ng NATO. Saklaw na nito ang marami sa pinakamalalaking lungsod at sentrong pang-ekonomiya nito. Hindi ko pa masasabi ang eksaktong detalye ng panganib dahil inaalam pa ng mga eksperto sa armas kung ano ang pinakawalan ng Iran. Ang lumalabas sa ngayon ay hindi ito eksakto at wala itong malaking warhead. Mahirap talagang tamaan ang eksaktong target mula sa ganoong kalayo, kaya paulit-ulit ang usapan tungkol sa katumpakan. Maintindihan mo kung bakit tempting lagyan ito ng nuclear na sandata. Hindi mataas ang prioridad ng katumpakan para sa isang pagsabog na abot megaton ang lakas. Kaya hindi ako tiyak na ang pag-atake sa Diego Garcia ay madudulot ng takot sa mga kabisera ng Europa gaya ng marahil ay balak ng Tehran. Malaki ang tsansa na kung umatake ang Iran sa Europa, baka sa bakanting bukirin lang tumama ang kanilang misil. Ang aberya sa Diego Garcia ay nagdadagdag ng komplikasyon sa usapan ukol sa paglahok na Europa sa limitadong proteksyon sa Strait. Nakikita ko pa rin na may ilang pangunahing hindi pagkakaunawaan tungkol sa magiging papel ng NATO dito na maaring pinalalala pa ng paraan ng pagkakasabi ni Trump tungkol sa isyung ito. Bilang default, wala. Ito ay NATO, hindi MENO. Maraming bansa sa Hilagang Atlantiko ang nagsasabing gusto ni MENO pumunta sa gitnang silangan at ito ay nasa kanilang kapangyarihan. Pero ang bawat NATO member ay may sariling desisyon kung mag-aambag o hindi. Ang North Atlantic Council ay namamahala lang sa kolektibong desisyon, hindi inaalis ang soberanong pagpili ng mga kaalyado. Uulitin ko, mahirap asahan na ang alinman sa mga bansang yon ay mag-aambag sa pamamagitan ng pagpapaputok sa ngayon. Pag-escort gamit ang pagpapakita ng lakas? Marahil. Ang problema lang ay kung magpapakawala ng misilang Iran papunta sa North Atlantic. Ito ay itinuturing na pag-atake sa kalyadong bansa na maaaring magdulot ng Artikulo 5 na sitwasyon. Paalala lang, kahit ganon, hindi pa rin yun garantiya na agad nasasama ang 31 pang bansa sa Gulf. Tandaan, ang kasunduan ay nagsasabing tutulong ang bawat kaalyado sa inataking bansa sa paraang tingin nila ay kailangan para maibalik ang seguridad sa North Atlantic. Halimbawa, maaaring limitadong atake lang yon para tamaan ang pinagmulan ng mga mapanganib na misil. Mabilis ang pasok, mabilis ang labas. Tinutupad nito ang pundasyon ng pagtutulungan sa NATO habang nililimitahan ang epekto ng pagkakasangkot. Layunin ng Artikulo 5 na pigilan ang ganitong pag-atake mula sa simula at dahil dito, nagkakaroon ang mga kaalyado ng mas malawak na kalayaan na magsagawa ng mga aktibidad sa pagpapatupad sa ilalim ng balangkas na hindi NATO. Ngunit hindi tiyak na palalampasin ng Iran ang pagkakataon. Pumasok na ito sa delikadong teritoryo sa pagpapaputok ng misil sa Turkey, pati na ang insidente ng drone sa Cyprus. Sa huli, ang Diego Garcia ang pinakabagong gusot sa magulong digmaan na posibleng magdulot pa ng mas malalang kaguluhan. Kung gusto mo malaman pa ang tungkol sa mga nangyayari sa gitnang silangan, panoorin mo ang aking playlist tungkol sa paksang ito. Puno ito ng kasiyahan. Well, siguro hindi kasiyahan. Mas tama sigurong sabihin na puno ito ng hindi kasiyahan, pero hindi naman ito walang saysay. Hindi, napaka-importanteng impormasyon ito. Uy, pagbigyan mo naman ako. 24 na araw na akong tuloy-tuloy gumagawa ng video. At dahil dyan, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo ulit sa susunod. Ingat ka lagi!